Okay ho, pagsaluhan po natin ang ating spiritual na pagkain today. Brothers and sisters, bago tayo magsimula, tayo pong lahat ay umuko at manalangin. Let's all pray together. Our holy and merciful Heavenly Father, Panginoon, maraming salamat po. Salamat first of all dahil po sa biyaya ng kaligtasang ipinagkaloob niyo po para po sa amin. We were miserable sinners, no hope. Papunta po kami sa walang hanggang pagkapuksa sa impyerno dahil po sa dumi ng aming mga kasalanan. Subalit dahil po sa inyong awa at pagmamahal sa amin, nung hindi ka namin kilala, Panginoon, at nasa kasalanan kami, bumaba pala kayo sa lupa, nagkatawang tao, inako nyo lahat ng mga parusa, panghahamak, dahil po sa inyong mga latay at sugat, dahil sa dugo na itinigis nyo sa krus sa Kalbaryo, ito ang naging daan upang mabayaran at mapatawad ang lahat naming mga kasalanan. Kaya po mula sa aming puso, Panginoon, maraming salamat po sa biyaya ng kaligtasan sa buhay na walang hanggan. Ama, sa mga sandaling ito, kasalukuyan din pong ipinapangaral ang Gospel number 2 at Christian Living doon po sa Taal Galilee Retreat Center at marami pong mga bagong kapatiran ang naligtas. We also pray na baka mayroon pa pong hindi pa nakakaunawa ng kaligtasan doon, nawa ngayong session ay maunawaan po nila ang kanilang kaligtasan. Sa mga sandaling ito, narito rin po ang mga kapatiran ng Manila Central Church, patuloy pong nagpapakumbaba sa harapan ng salita ng Diyos. Dalangin ko po na ang salita ng Diyos na aming mapapakinggan ngayon ay patuloy na magpalago ng aming mahihinang pananampalataya. Na ang salita ng Diyos nawa ang patuloy na umaliw sa aming puso at mag-encourage sa amin na magpatuloy sa Christian life sa kabila ng maraming hirap at pagsubok upang kapag kami po ay natest sa aming pananampalataya, ay lumabas pong parang mga ginto kami sa inyong harapan. Hiling ko rin po, Panginoon, nagabayan niyo po lahat ng aming gagawin, especially yung mga nasa retreat center from the beginning to the end ng summer retreat at maging ng aming Lord's Day sermon ngayon. Hiling ko rin po na ilagay niyo po sa aking mahihinang bibig, Panginoon, maipangaral ko lamang sa inyong minamahal na mga anak ang naayon sa inyong banal na kalooban. We would like to pray also sa paparating po naming Grand Bible Seminar, 3rd week ng May. Umaasa po kami, Panginoon, na marami pong tao ang maiimbitahan. Maimbitahan nawa namin yung mga naka-attend ng Batch 1, 2, and 3 ng Summer Retreat at umaasa po kami, Panginoon, na marami uli ang talagang maliligtas. Sa mga sandaling ito, hiling ko po ng Holy Spirit sa pamamagitan ng kanyang wisdom ang magturo sa amin ng mga salita ng Diyos na talagang magpapalago ng aming pananampalataya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Okay, for our main scripture, buksan po natin sa Genesis chapter 2. First book of the Bible, Genesis chapter 2, verse 7 to verse 10. Genesis chapter 2, verse 7 to verse 10. Brothers and sisters, ito po ang salita ng Diyos. I will read from verse 7 to verse 10 of Genesis chapter 2. Verse 7, At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa, at hininghan ang mga butas ng kanyang ilong, nang hininga ng buhay, at ang tao ay naging buhay na kaluluwa. Naglagay ang Panginoong Diyos ng isang halamanan sa silangan ng Eden at iniligay niya roon ang taong kanyang nilalang. At pinatubo ng Panginoong Diyos sa lupa ang lahat ng punong kahoy na nakakalugod sa paningin at mabuting kainin. Gayon din ang punong kahoy ng buhay sa gitna ng halamanan at ang punong kahoy ng pagkaalam ng mabuti at masama. Verse 10, May isang ilog na lumabas mula sa Eden upang diligin ang halamanan at mula rooy nahati at naging 4 na ilog. Muli po magandang umaga po sa inyong lahat. Gaya ng sinabi ko po kanina, as of the moment, idinadaos po ang huling session ng Summer Retreat Batch 3 sa atin pong Taal Galilee Retreat Center. Around 200 brethren mula sa Manila Central Church ang naroon para tulungan po ang 3rd batch ng Summer Retreat. And from the latest update mula po sa registration, ngayon po ay nagtitipo ng 2,488 po doon, 1,247 po ang mga newcomers, at kakatapos po ng kanilang baptism, meron pong 308 na mga bagong kapatiran na nagpabaptize. Dahil po sa 3 batch ng Summer Retreat, kinapili ko rin po yung sermon na maaaring makatulong sa mga baguhang brothers and sisters
Kaya ngayong araw ang pang third part ng series ko tungkol po sa sermon na pinamagatang Abide in Me. Kaya ang sermon title natin ngayon, Abide in Me, Part 3, The Consequences of Not Abiding in the Church. Kaya magtutuon po yung sermon ko sa mga kahihinatnan sa buhay ng isang Kristiyano kung hindi siya mananatili sa Panginoon, kung hindi siya magpapatuloy sa kanyang buhay Kristiyano. Kaya dito po sa ating main scripture sa Genesis chapter 2, from verse 7 to 10, ito po ay patungkol po sa Garden of Eden. Ang Garden of Eden ay pwede pong maging larawan ng church. Nung binigyan po ng buhay ng Diyos si Adan at saka si Eva, nilagay po sila sa Garden of Eden. At sa Garden of Eden, pinrovide ng Diyos doon lahat ng kanilang kinakailangan upang mabuhay. Likewise, kapag nabigyan na po tayo ng buhay na walang hanggan, kapag nasave po tayo, nilalagay tayo ng Diyos sa church. At ang church ay magsisilbing lugar kung saan dito tayo ipuprovide ng Diyos ng lahat nating pangangailangan upang mabuhay tayo o makapamuhay tayo ng maayos na buhay Kristiyano. Kaya using the story of Garden of Eden as a shadow of the church, ipapangaral ko po sa inyo yung mga consequences o yung mga kahihinatnan sa buhay ng isang Kristiyano kung hindi siya mag-a-abide sa church. Sa kapakanan po ng mga baguhan, kapag sinabi nating abide in the Lord, saan ba nilagay ng Diyos yung presensya niya para makapag-abide tayo sa Kanya? It's in the church. Kaya nga, kapag sinabi nating abide in the Lord, manatili sa Panginoon, ang ibig sabihin nito, abide in the church. Kaya sa mga bagong brothers and sisters, napakahalaga po ng pag-a-abide o pananatili sa tunay na iglesia. Sa dalawang series na aking binanggit ko na po doon yung mga magagandang bagay, yung mga advantages na makukuha ng isang Kristiyano kung mag-a-abide siya. Pero sa sermon ngayon, yun naman pong consequence kung hindi mag-a-abide ang isang Kristiyano sa tunay na church. Kaya isa-isahin po natin yung mga kahihinatnan ng buhay Kristiyano na hindi nananatili sa church. Ito po yung unang consequence. Tingnan po natin Genesis chapter 2, verse 7 to 9. This time kayo po ang babasa. Mula verse 7 hanggang verse 9, sabay-sabay niyo pong basahin. 3, 2, 1. At nilalang kaya kung titignan niyo po sa verse, si Adan ay galing sa alabok. At nung hiningahan ng Diyos ang mga butas ng kanyang ilong, nang hininga ng buhay, siya ay naging buhay na nilalang. Nung nagkaroon po siya ng buhay, nilagay siya ng Diyos sa Garden of Eden. At dun sa Garden of Eden, sinabi dito, pinatubo ng Diyos sa mga punong kahoy na nakakalugod sa paningin at mabuting kainin. Kaya dito po, dahil may buhay si Adan, kailangan niyang kumain. Anumang may buhay, kailangan niya pong makakain para mag-grow siya. Ganon din po sa atin. Nung naligtas tayo, nagkaroon tayo ng buhay. We receive eternal life, buhay na walang hanggan. Kaya nung na-born again tayo, dahil naisilang tayo spiritually, we need food. Kailangan nating makakain. At we need the church, kasi ang church ang magpuprovide ng ating pagkaing espiritual para lumago tayo sa ating pananampalataya. Kaya ang unang kailangan ng taong na born again o naligtas ay ang church. As you all know, ang church ay hindi po yung building, ang church ay yung pagsasama o gathering ng mga born again Christians. Kaya nga, kung paanong si Adan at Eva ay nilagay sa Garden of Eden after they received life. If you are born again, after you receive the life of our Lord Jesus Christ, nilalagay tayo ng Diyos sa church kasi ang church ang magpuprovide sa inyo ng saganang pagkain para lumago kayo sa pananampalataya. Tingnan po natin Luke chapter 8. Lucas chapter 8, verse 52 to 55. Bagong tipan, Luke chapter 8, verse 52 hanggang 55. Babasahin ko po from verse 52.
Luke chapter 8, verse 52, umiyak ang lahat at tinatangisan siya, subalit sinabi ni Jesus, huwag kayong umiyak sapagkat siya hindi patay kundi natutulog. At kanilang pinagtawanan siya dahil ang alam nila'y patay na ang bata. Subalit paghawak niya sa kanyang kamay, siya'y tumawag at sinabi, bata, bumangon ka. Bumalik ang kanyang spirito at bumangon siya kaagad, ipinag-utos ni Jesus na bigyan ng makakain ang bata. Ano po ang nangyari dito? Dito, binuhay po ng Panginoong Hesukristo, gumawa siya ng isang himala sa isang batang babae na 12 years old. Anak po siya ni Jairo. Sabi sa verse 55, bumalik ang kanyang spirito. Ibig sabihin, nabuhay siyang muli. In the Bible, kapag sinabi nating namatay, separation. Kaya panandalian siyang namatay, pero binuhay siyang muli, bumalik yung spirito. At nung nabuhay siyang muli, ano po ang unang utos ng Panginoong Hesus? Bigyan yung bata ng makakain. Sa mga nanay, nung pagkasilang ng ating mga anak, ano pang unang hanap ng bata? Piso? Milk. Gusto po niyang makatikim ng milk ni Mami. Ganon din po sa isang naligtas, kailangan niyo po ng spiritual milk, spiritual food after you are saved. Yan ang utos ng Panginoon. Nung nabuhay yung bata, bigyan niyo ng makakain. Kapag naligtas kayo, ang gusto ng Diyos kaagad, mabigyan kayo ng pagkain at makukuha niyo ang spiritual na pagkain dito po sa church. Ang church ay parang nanay. Ang Diyos Ama ay nasa langit, ang nanay natin ay yung church, yung gathering of born-again Christians, using the former, yung mga naunang naligtas, sila ang gagamitin ng Diyos ang church upang mapakain kayo ng spiritual na pagkain. Bakit? Kung paanong mahalaga ang inyong salvation o pagka-born again, mahalaga rin ang pag-grow ng inyong buhay Kristyano. Magiging malungkot ang nanay at tatay kung naisilang yung bata pero di siya lumalaki. Kaya gusto ng Diyos mag-grow tayo at nilagay tayo ng Diyos sa church para tayo patuloy na makareceive ng pagkain at mag-grow ang ating pananampalataya. Kaya ano po ang consequence kung hindi kayo mananatili sa church? Simple lang po, hindi kayo makakakain ng words of God. As a result, manghihina kayo. Hindi kayo magbabago. Bakit hindi lalakas ang Holy Spirit na nasa inyo? At kapag ganon, dahil wala kayong lakas, mahina kayo, wala talaga kayong magagawa. Kaya nga ang bilin ng Panginoon, abide in me, para may magawa kayo. Tingnan natin John 15 verse 5. John chapter 15 verse 5. John chapter 15 verse 5. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Let's say, hindi ka po kumain ng 3 araw. May lakas o wala? Wala. May magagawa ka kaya? Makakapagtrabaho ka o hindi? Hindi po. Simply because you are very weak. Gayun din po, kapag naligtas tayo, gusto ng Diyos manatili tayo sa church kasi ang church, magpo-provide po siya ng napakasarap na pagkain espiritual sa inyo para makakain kayo, lumakas at may magawa para sa Panginoon. Kaya ulitin ko po, ang consequence ng hindi pananatili sa church, kapag hindi kayo nagpatuloy sa inyong Christian life, hindi na kayo makakakain ng spiritual na pagkain, manghihina kayo, hindi kayo magagamit ng Diyos. Kapag nag-rapture, wala kayong magiging reward. Bakit? Wala kayong nagawa para sa Panginoon. Kaya napakahalaga, very important po talaga ang abiding in the Lord o yung pananatili sa church. Ulitin ko, kung gaano kahalaga ang ating kaligtasan, ganun din kahalaga ang pag-grow ng ating pananampalataya. Bakit? Doon kasi talaga matitest natin if you have life. If you have life, you will grow. Lalago kayo. At para mabilis ang paglago, you need spiritual food. Nag-almusal po ba kayo kanina? Yung iba hindi. Kaya tingin sa mukha, hindi maganda. Pag hindi ka nakapag-almusal, kahit pinipilit mong ngumiti, kasi gutom na. Diba? Spiritually, gusto ng Diyos, mapakain tayo para mag-grow tayo. Alam niyo po, ang church ay parang napakagandang restaurant. Hindi po para sa pagkain physical, pero ipoprovide ng church lahat ng spiritual food na kailangan ninyo.
Minsan mayroon pong hindi nag-a-abide. Anong katwiran niya? E di magbabasa na lang ako ng words of God. Hindi ito magiging effective. Para maintindihan, alam ito ng mga nanay. Mga nanay, yung bata ba? Self-feeding ba siya nung pagkapanganak o kailangan yung suportahan siya, i-feed siya? Fini-feed nyo muna, di ba? Hindi pa niya alam kumain, hindi pa niya alam magkamay, hindi pa niya alam gumamit ng kubyertos. You need to feed the child. Much in the same way, kapag naligtas tayo, wala tayong kakayahan pa kaya dapat nasa church tayo at i-feed tayo ng Diyos ng pagkain using the church. Kaya ganun kahalaga ang pananatili sa church. If you do not abide in the church, maaaring ligtas ka pero wala ka nang magagawa para sa iyong buhay Kristyano. Magiging mahinang-mahinang Kristyano po kayo. Tingnan natin 2 Timothy chapter 3, verse 14 to 17. Ikalawang Timoteo, chapter 3, verse 14 to 17. Second Timothy chapter 3, verse 14 hanggang 17. Subalit manatili ka sa mga bagay na iyong natutunan at matatag na pinaniniwalaan, yamang nalalaman mo kung kanino ka natuto. At kung paanong mula sa pagkabata ay iyong nalaman ang mga banal na kasulatan na makapagtuturo sa iyo tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid at sa pagsasanay sa katwiran upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, nasasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Sa verse 15, natutunan na natin ang kaligtasan mula sa kasulatan. Kapag ligtas ka na, verse 14, manatili ka sa mga bagay na iyong natutunan at matatag na pinaniniwalaan, yamang nalalaman mo kung kanino ka natuto. Sa mga counseling ko kagabi, anong dapat kong gawin, Pastor, kapag naligtas na ako? Paano ako mag-grow? Isa lang po ang very simple na sagot ko, abide in the church. Manatili po kayo sa church. Bakit? Sa church kayo i-feed ng Diyos ng spiritual na pagkain upang lumakas kayo. At habang na-feed kayo ng spiritual food, verse 16, yung kasulatan ngayon, ito ay magsisilbing magtuturo sa'yo, sasaway sa'yo, itutuwid niya yung mga pagkakamali mo. At sasanayin ka ng Diyos sa katwiran para verse 17 mangyari sa inyo. Upang ang tao ng Diyos ay maging ganap. Mag-mature, kapag nag-mature tayo, makasangkapang lubos kayo sa lahat ng mga gawang mabuti. Ano ba ang pinakamaganda o pinakamabuting gawain? Pagliligtas sa mga kaluluwa. Kaya nga pag nag-a-abide ka lang later on, gagamitin ka ng Diyos para ma-save ang mga mahal nyo sa buhay. At ang mga datihang brothers and sisters, alam na alam nila ito. Yung mga nakapag-abide dito ng 5 years, 6 years, hanggang 10 years, nadala na nila ang mga mahal nila sa buhay. Simply because nag-abide sila, kaya nagkaroon sila ng maraming bunga. Sa ating mga kapatiran na bagong-bago, sa buong Philippines, pagkatapos po ng 3 batch ng summer retreat, isa lang po ang magiging payo ko po sa inyo, just abide in the church. Manatili sa church para patuloy niyong matanggap ang masasarap na espiritual na pagkain para po sa paglago ng inyong buhay pananampalataya. Kitandaan, point number 1, kung hindi kayo mag-a-abide sa church, ano po yung consequence? Di na kayo makaka-receive ng spiritual na pagkain as a result, manghihina kayo, wala kayong lakas, gagapiin kayo ng laman, hindi kayo magbabago, hindi kayo magmamature, at di nyo mai-evangelize ang mga mahal nyo sa buhay. 16 years ago, ito rin po ang narinig ko sa counseling, Brother Jason, if you abide in the church, and if you grow, your family, your loved ones later will be saved. Nagkatotoo nga, kasi nag-abide po ako sa church. Gayon din ang payo ko sa mga bagong brothers and sisters, manatili, magpatuloy lamang po kayo sa church para tuloy-tuloy kayong makareceive ng spiritual na pagkain. Without food, it's very hard to grow. May nagtanong po sa akin, paano ba talaga effectively mag-grow? Sabi ko, simple lang, you need the words of God. At you need the church, true church, na magpo-provide sa'yo ng tamang salita ng Diyos. Lininawin ko sa mga bago, kung may mga Christian denomination na kayong pinupuntahan, kung hindi nyo na-receive ang salvation doon at dito nyo na-receive, dito po kayo mag-abide. Kahit ang bahay mo ay napakalayo, it's not the matter of distance. Sabi,
Manatili ka sa mga bagay na iyong natutunan. Ngayamang nalalaman mo kung kanino ka natuto, kung saan ka natuto ng kaligtasan, doon ka po mag-abide. Marami akong narinig kagabi, paano pastor, may church po kami. Paano po ito? Anong sinabi ko? Strongly, pinakita ko po ito. Abide kung saan ka natuto ng kaligtasan. At kung susunod po kayo, tuloy-tuloy niyong makakain ang spiritual na pagkain. At kapag kumakain kayo, natural kayong lalago. Yan po yung unang consequence. Kung hindi kayo mag-a-abide, manghihina po kayo at hindi na kayo makakapag-evangelize kasi hindi na kayo mafe-feed ng spiritual food. Pangalawa, balikan po natin ang Genesis chapter 2, verse 10. Genesis chapter 2, verse 10. Genesis chapter 2, verse 10. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. May isang ilog na lumalabas mula sa Eden upang diligin ang halamanan at mula rooy nahati at naging 4 na ilog. Sa Garden of Eden, hindi lang po mga punong kahoy na namumunga ang pinrovide ng Diyos. Mayroon pong ilog. We use this in our Bible seminar. Pero yung ilog dito, ito po ay larawan ng Holy Spirit. Kaya nga mahalagang nag-a-abide tayo sa church. Kung kayo po ay nag-a-abide sa church, mararanasan nyo ang pagkilos ng Holy Spirit sa inyong buhay. Ano ba ang gawain ng Holy Spirit? This is the Spirit of Truth. Patuloy niyang sasabihin sa iyo ang katotohanan. Ang Holy Spirit ang tutulong sa iyo para magapi mo ang flesh. At ang Holy Spirit ang tutulong sa iyo para makapag-evangelize ka ng mga mahal mo sa buhay. Kaya ano po ang consequence? Kung hindi kayo magpapatuloy sa church, you can never experience the work of the Holy Spirit in your life. Tandaan nyo, ang ilog dito ay representation po ng Holy Spirit. Yung tubig. Tingnan po natin, John 7, para mas maintindihan. 1 chapter 7, verse 37 to 39. John chapter 7, verse 37 hanggang 39. Mabilis po yung transition because limited po yung time natin. John chapter 7, verse 37 hanggang 39. 37 to 39, basahin po natin sabay-sabay, 3, 2, 1. Nang huling araw ng dakilang araw ng pista, si Jesus ay tumayo at sumigaw na nagsasabi, kung ang sino man ay nauuhaw, lumapit siya sa akin at uminom. Ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso ay dadaloy ang mga ilog ng tubig na buhay. Ngunit ito'y sinabi niya tungkol sa Espiritu na tatanggapin ng mga sumasampalataya sa Kanya sapagkat hindi pa ipinagkakaloob ang Espiritu sapagkat si Jesus ay hindi pa naluluwalhati. Kasi sa Garden of Eden, God provided ilog. May isang ilog at naging 4 na ilog. Ang ilog na ito ang source ng tubig nila. Gayun din po sa church, mayroon pong ilog ng tubig na buhay and this is the Holy Spirit. Outside the church, parang ilang. Kaya yung mga hindi nananatili sa church, kapag sila po ay na-save at hindi na nagpatuloy, bagaman save na sila, ang kanilang buhay parang ilang, tuyo. Walang power ang Holy Spirit. Kaya nga mahalaga na mag-abide kayo. Without abiding in the church, uulitin ko, hindi nyo mai-experience ang work ng Holy Spirit sa inyong buhay. Ano ba yung work ng Holy Spirit? The Holy Spirit, actually, ang tumulong sa inyo para maligtas. Nung nakita ng Diyos na may puso na kayong ready para matanggap ang kaligtasan, tinulungan kayo ng Holy Spirit. Hindi dahil sa matatalino tayo, kaya naintindihan natin ang Bible seminar. In my own personal experience, nag-Bible seminar ako sa mga educated people. At nag-Bible seminar ako sa isang part ng Mindanao. Mga katutubo pa ang nakinig. Sa counseling, yung mga educated people, hindi nila naintindihan yung Bible seminar. Pero sa Mindanao, na simpleng mga tao lang at mga tutubo, isang beses lang ako nag-Bible seminar, sa counseling, ang dali nilang naintindihan. Hindi po iyon dahil sa isip, yun po ay dahil sa puso. Ready na ang kanilang puso, kaya nga, na-save sila, tinulungan sila ng Holy Spirit. And then ang Holy Spirit ang patuloy na tumutulong sa atin para maunawaan pa ang deeper things about the Bible. Pagkatapos maligtas, ang Holy Spirit ang tumutulong sa atin para lumago ang ating buhay Kristyano. Siya ang nag-i-empower sa atin upang maipangaral natin ang Ebanghelyo. Just think about it. Ngayon, kung wala ka sa church, hindi mo na to mararanasan lahat. Kaya kung nasa church kayo, unti-unti pong mararanasan nyo ang work ng Holy Spirit.
hanggang sa mag-mature po kayo. May isang napakagandang talata sa Ezekiel. Tingnan po natin. Ito yung pagkilos ng Holy Spirit sa ating buhay. Ezekiel chapter 47, verse 1 to 5. Ezekiel chapter 47, verse 1 hanggang verse 5. 47 sa Ezekiel, mula verse 1 hanggang verse 5. Babasahin ko. Ibinalik niya ako sa pintuan ng bahay at narito, ang tubig ay lumalabas sa ilalim ng pasukan ng bahay sa dakong silangan. Sapagkat ang bahay ay nakaharap sa silangan, at ang tubig ay umaagos mula sa ilalim ng dakong kanan ng bahay mula sa timog ng dambana. Nang magkagayo, inilabas niya ako sa daan ng pintuan sa hilaga at inilibot niya ako sa palibot ng pintuan sa labas sa daan ng pintuan na nakaharap sa silangan. At narito, lumalabas ang tubig sa dakong timog. Nang ang lalaki ay lumabas sa dakong silangan na may pising panukat sa kanyang kamay, siya'y sumukat ng 1,000 siko at pinaraan niya ako sa tubig. Ang lalim ay hanggang sa bukong-bukong. Muling sumukat siya ng 1,000 at dinala niya ako sa tubig, at ang lalim nito ay hanggang tuhod. Muli siyang sumukat ng 1,000 at dinala niya ako sa tubig, at ito ay hanggang sa mga balakang. Muli siyang sumukat ng 1,000 at ito ay isang ilog na hindi ko madaanan sapagkat ang tubig ay tumaas na. Sapat ang lalim nito upang languyan, ilog na hindi madadaanan. Ano po ito? Dito po sa Tagalog version, sa verse 1, ang pagkakabanggit, bahay. Pero in the English translation, templo po. As we all know, yung temple ay larawan po ng church. At dito sa templong ito, may tubig na dumadaloy. Ito po yung work ng Holy Spirit. Kaya may proseso. Kung titignan natin, una, ang tubig ay hanggang sa bukong-bukong, sabi po. Okay? Malinaw, verse 3, sa last part, yung lalim ng tubig hanggang bukong-bukong. Saan yung bukong-bukong? Dito. Part ng ankle natin, di ba? Mababaw pa lang. Sa paa to, larawan po ito ng pagkilos ng Holy Spirit. Ano po ito? Parang bumaha, may tubig hanggang sa bukong-bukong. Kaya mo pang itaas yung paa mo. Kaya pag bago po kayo, parang minsan, umaalis kayo and then bumabalik sa church. Kaunti pa lang yung power ng Holy Spirit sa inyo. Kaya hanggang bukong-bukong. Pero unti-unti na niyang inu-impluensyahan ang way ng inyong buhay. Ang paglakad ng inyong buhay. Habang nananatili kayo sa church, tututunan nyo, ang pagiging Kristyano pala, hindi lang Sunday. May Wednesday sermon din pala. And then maraming magsasabi sa iyo, sama ka sa fellowship ha. Kaya dahil hanggang bukong-bukong lang, minsan natitisod kayo, parang araw-araw na gusto nila church lagi. Di ba? Ako rin nung bago, maraming fellowship sabi ko. Kasi nakagawian ko, Sunday lang. Kaya mula bukong-bukong, you go, sometimes you couldn't attend fellowship. Ang malaga Sunday, Wednesday, hanggang sa tataas po yung tubig. Next po, hanggang sa tuhod. Tignan niyo po ang pag-work ng Holy Spirit. Hanggang sa tuhod, tuhod represents prayer. Kaya unti-unti nang lumalalim yung pagkilos ng Holy Spirit sa buhay mo, pag nag-pray ka, dun ka na, unti-unti kang nagtitiwala sa pamamaraan ng Diyos. Unti-unti mo nang na-acknowledge at nagtitiwala ka sa kanyang pamamaraan. Next po, pagkatapos ng tuhod, hanggang sa balakang. We all know sa body, ang balakang ay representation ng strength. Kapag nandun na po yung tubig, yung Holy Spirit sa balakang, anong ibig sabihin? Talaga pang lumalakas na ang iyong buhay Kristyano. Nagagawa mo ng talunin yung iyong laman. And then, dun sa last part, nalunod na po. Talagang hindi na kaya. Anong ibig sabihin? Ito na po yung buhay na pinapatnubayan, full of Holy Spirit. Kaya, you just do what the Lord wants you to do. Naiiwanan mo na yung mga hindi mahalagang bagay sa sanlibutan at nakafocus ka na sa pagliligtas sa mga kaluluwa, sa pagmamahal sa mga brothers and sisters, at nag-mature ka na po talaga. Malakas na yung Holy Spirit ang flesh, dadagigin na ang flesh. Kaya yun po yung mararanasan nyo pag mag-a-abide kayo sa church. Pamumunuan na kayo ng Holy Spirit at kapag nag-mature na,
tutuparin na ng Diyos ang kanyang pangako sa Gawa chapter 16. Dahil nanampalataya ka at nagpatuloy, maliligtas na rin ang mga mahal mo sa buhay. Gawa chapter 16, verse 31 to 32. Tingnan po natin. Book of Acts chapter 16, verse 31 to verse 32. At kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Yesus at maliligtas ka, hindi lang ikaw at ang iyong sambahayan. Verse 32, basahin po ninyo sabay-sabay, 3, 2, 1. Yes po. Sino ang nangaral? Ipinangaral nila. Ang church po ito. Kaya nga, pag nasa church kayo at nag-aabide, matutulungan kayo ng church para maipangaral yung gospel, maligtas sa mga mahal nyo sa buhay. Alam nyo po, ang isa sa mga tinitignan ko na talagang ang kapatid ay talagang saved na, mayroon ba siyang desire na i-evangelize yung mahal niya sa buhay? Mahalaga ito. Kasi kung talagang saved ka, you believe in heaven and you believe in hell. Pupunta sila sa impyerno, kaya gagawin mo lahat para maligtas sila. Kaya nga, yung mga young adult natin, anong prayer nila? Si mama ko, si papa ko, gusto naming maligtas. Yung mga nanay naman, gusto nilang maligtas yung kanilang asawa o yung kanilang mga anak. Kapag yung brother na tatay ang naligtas, gusto niyang buong family niya maligtas. Mangyayari po ito pag nasa church kayo. Unti-unting pamumunuan ng Diyos ang inyong buhay. Kaya ano po yung consequence? Kung di kayo mananatili sa church, you can never experience the work of the Holy Spirit. Di ka mababago. Walang improvement sa buhay Kristiyano. At mabubuhay kang parang taga-sanlibutan. At the end, di mo na mai-evangelize ang mga mahal nyo sa buhay. May tanong po ako, kumusta po ang konsensya nyo? Thinking na pupunta sa impyerno yung kamag-anak mo, hindi ba mabigat sa konsensya yun? Napakabigat. Ang tunay na Kristiyano, ano po yung iniiyakan niya sa Diyos? Na gumraduate yung anak niya? Maging matagumpay? Hindi po. Ang iniiyakan natin, gusto kong maligtas yung mahal ko sa buhay. Kaya mag-abide lang po kayo at mararanasan nyo ang work ng Holy Spirit. Ang Holy Spirit ang tutulong sa inyo para magbago kayo at ma-evangelize nyo ang mga mahal nyo sa buhay. Kayong consequence, kabaliktaran. Kung hindi kayo mag-abide, hindi nakikilos ang Holy Spirit sa inyong buhay. Kaya napakahalaga po nito. Pangatlo, tingnan po natin uli, Genesis chapter 2. Genesis chapter 2, verse 7 and verse 8. Genesis chapter 2, verse 7 and verse 8. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa at hiningahan ang mga butas ng kanyang ilong ng hininga ng buhay at ang tao ay naging buhay na kaluluwa. Naglagay ang Panginoong Diyos ng isang halamanan sa silangan ng Eden at inilagay niya roon ang taong kanyang nilalang. May buhay na sila, may Garden of Eden to provide yung food nila Adan at ni Eva. Ano pong pakiramdam kapag nasatisfy na po yung gutom mo? Pag busog na, ano pong pakiramdam? Malungkot pa rin, pastor, kulang pa eh. Hindi ka pa busog. Pero pag busog ka na, you have joy. Masaya ka, na-satisfy yung pangangailangan ng katawan mo. Ganun din, kung hindi po kayo mag-a-abide sa church, hindi kayo makakain ng words of God, manghihina kayo. Ligtas na kayo, pero ano po yung nawawala? Nawawala ang joy of salvation. Kaya bagaman ligtas ka, mukha kang malungkot. At dahil mukhang malungkot, may malungkot bang maganda? Wala. Kaya parang ang pangit ng buhay mo. Kaya nga, magpatuloy lang kayo. Bakit? Nung naligtas tayo, na-receive natin ang joy of salvation. Ang salvation hindi nawawala, pero ang joy nawawala. Tingnan po natin 1 Peter chapter 1 verse 8 to 9. 1 Peter chapter 1 verse 8 to 9. 1 Peter chapter 1 verse 8 to 9. Ito po yung joy nung naligtas po tayo. 1 Peter chapter 1 verse 8 at 9. Hindi nyo siya nakita gayon may inyong iniibig, bagaman ngayon ay hindi nyo siya nakikita, gayon may inyong sinasampalatayanan, at kayo nagagalak na may galak na hindi maipaliwanag at puspos ng kaluwalhatian.
Verse 9, na inyong tinanggap ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. Nung naligtas tayo, may galak tayong hindi maipaliwanag. May naka-experience nito, nung naligtas siya, ang feeling niya, dahil sa saya niya, yung mga dahon ng punong kahoy, ngumingiti sa kanya. Yes po. Tingin niya yung punong kahoy, gumaganon. Congratulations, ligtas ka na. Very joyful, napaka-saya. Pero alam niyo po, yung sayang yan, kung hindi kayo mag-a-abide, mawawala. Ang bata, kapag umalis sa kanyang nanay, pansamantala, bigyan mo po ng candy, maring masaya siya. Pero mamaya, pag naalala niya na yung nanay niya, iiyak na yan, tama? At kahit bigyan mo ng 1,000, sino nga hanapin niya? Mama. Maghihiga-higayan, iiyak yan, ikaw ang hanapin, kahit sabihin mo, bibigyan kita ng house and lot, baby. Ang mahalaga sa baby, sino po? Yung mama niya. Ganon din po. Ano ang consequence kapag hindi tayo mag-a-abide sa church? Maaring ligtas na tayo. Yes, hindi nawawala ang kaligtasan, pero mawawala yung joy sa ating puso. Ano po ang ibig sabihin ng Eden? Eden means joy. Yes. Ito ay representation po ng church. Living Eden, yung pong Garden of Eden, mawawala ang joy. Ganon din po. Kung wala kayo sa church, ang Christian life nyo walang power, yung joy na ito, nawawala. Bakit? From the word joy, and you, yan po yung church. See you, ikaw, mag-abide lang. Pamumunuan ka ni Jesus Christ, nandyan ang mga brothers and sisters. Kaya nga, natural na may joy. Eh ngayon, hindi ka nag-abide sa church, nawala ka. O ano na lang? Joy. Walang meaning. Joy. Wala na yung joy. Kaya nga, you, abide lang ang gagawin mo. Para tuloy-tuloy ang joy. Ano ba yung joy? Absence of problems? Hindi po. Kahit nasa church tayo, maraming problema. Pero kahit maraming problema, hanggang ngayon, Ebenezer, tinulungan tayo ng Diyos. Kaya nga may joy. Never akong pinabayaan ng Diyos. Kasi Emmanuel God po siya. God is with us. Kung ikaw po, aalis kay mami sa magulang mo, bagaman mayaman sila, magiging pulubi ka dahil naglayas ka. Lagi kong sinasabi yan. Ganon din sa isang Kristiyano. Kahit ligtas na kayo at hindi, pero kayo nagpatuloy sa church, mawawala ang joy of salvation. John chapter 15. Tingnan natin. John 15 verse 11. Babasahin ko po, John 15 verse 11. Ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo upang ang aking kagalakan ay mapasa inyo at ang inyong kagalakan ay malubos. Sa Luke 15:7, magkakaroon ng kagalakan sa langit kapag naligtas ang isang makasalanan at nagsisi. May kagalakan ng Diyos na pa sa atin yun, yung joy na yun ng salvation. At malulubos yun sa Christian life, kaya gusto ng Diyos, lubusin yung kagalakan. Magagalak ka na lang, dapat lubos-lubos na. Kaya para malubos ang ating joy, manatili tayo sa church. Ang problema, kung wala kayo sa church, mawawala yung joy. Bakit? Dahil hinahanap ng ating spirit ang work ng Holy Spirit sa church. Hinahanap ng bata ang kanyang nanay. Ang isang Kristiyano, ang nanay niya ay ang church. Kaya nga, ang batang hiwalay sa nanay, magiging malungkot yan. Iyak lang siya ng iyak. At kapag wala kayo sa church, bakit mawawala yung joy? Pag wala ka na sa church, dadaigin ka ng flesh at patuloy kang makakagawa ng kasalanan. Ano po ang nagpapalungkot sa isang tunay na Kristiyano? Kasalanan. Wala kayo sa church, wala kayong power para gapiin ang kasalanan. At kung may kasalanan kayo, magiging malungkot po kayo. Gaya po ni King David. Man of God siya, nakagawa siya ng kasalanan, nung may kasalanan siya, nawala ang kanyang joy of salvation. Tingnan natin Psalm 51. Awit 51 verse 9 at 12. Babasahin ko po verse 9 muna, and then pagkatapos ng 12. Ikubli mo ang iyong mukha sa aking mga kasalanan at pawiin mo ang lahat kong mga kasamaan. Verse 12. Awit 51 verse 12. Basahin po ninyo sabay-sabay. 3, 2, 1. Ibalik. Spiritong nagnanais. Kayo nang hiling ni David, ibalik mo sa akin yung joy. Ligtas na po siya, pero nawala kasi yung joy, nakagawa siya ng kasalanan.
Ang isang brother o sister na hindi po nag-church, hindi lalakas ang spirit sa kanya, malakas ang flesh gusto niyang magkasala. Kituloy-tuloy kang magkakasala, and then magiging malungkot ka. Bakit? Hindi ka magiging masaya dahil nga nasa kasalanan ka. Ano pa? Bakit ka malulungkot? Kasi mararanasan mo ang palo ng Diyos. Papaluin ka niya. Magiging miserable ang iyong buhay, Kristiyano. Kasi nga nasa sin ka. Kaya nga, kung ako sa inyo, magpatuloy lamang po kayo sa church para maging joyful ang ating buhay Kristiyano. Ulitin ko, ang joy na sinasabi ay hindi po yung absence of problem. Tao lang tayo, kahit nasa church tayo, maraming problema. Pero ito yun, yung comfort, ito yun. Nung di tayo save, nung unsaved pa tayo, and saved na, may pagkakaiba. Nung unsaved tayo, marami pa ring problems. Pero ang problems na ito, dinil natin alone. Tayo lang. Pero pag save na, marami rin din pong problems. Pareho lang. Pero hindi na po tayo nag-iisa. Kasama na po natin ang Diyos. God is with us. Kaya nga Emmanuel. Kayang-kaya nating malampasan. Kahit magkaroon ka ng cancer, hindi ka mag-aalala. Kahit napakaraming problema sa bahay, tutulungan ka ng Diyos. Kasi ang Diyos na ito, kasama natin. Think about it. Aalis ka sa church. Di ka mag-guide ng Holy Spirit, ng Diyos. Kaya, magiging malungkot ka. Sino po ang malulungkot na Kristiyano? Sila po ang wala sa church. At maaaring makakita kayo, magpo-post sila ng picture, parang masaya sila sa sanlibutan. No. Ang joy ng Spirit ay hindi makikita sa pera, sa bagay na makalupa. Ang joy ng Spirit ay makikita sa gathering ng mga born-again Christian, kapag nag-aaral tayo, kapag nagsasakripisyo tayo sa Diyos, nag-aaral ng Biblia, yun ang joy ng Holy Spirit. Pinapawisan tayo para sa gawain ng Panginoon. Di ba may joy? May mga kasama ako, alauna na tayo na umuwi. Kanina, kahit puyat, pogi pa rin tayo, sabi ko, may joy talaga. Yes, kaya tingnan yung mga mata nila. Pero, di ba? Kahit pagod na pagod tayo sa church, ako rin naranasan ko po ito. Kahit pagod na pagod, mayroon pong joy na hindi matutumbasan ng pera. Kakaibang pakiramdam, lalo na pag nakikita ko po nasa-save ang mga tao. Naluluha ako hindi ko alam. Nung pumunta po kami sa Negros, grabe po yung joy po namin dahil naluwas na. Naluwas na raw sila. At habang nagtitestimony kami, nakita namin, pinuntahan namin yung iba't ibang churches. Napakalayo, pagod na rin po kami. Pinuntahan po namin ang bagong Silang. Then nakapunta kami sa Batu Sagay, bagong Silang, Batu Sagay. Napakalayo. May mga bulubundukin pong area. Pagod na po kami, pero may joy po kami. Pagdating namin dito, feeling kami artista eh. Yeah. Very, very joyful. Parang kami mga artista. Feeling lang. Kasi may joy. Grabe, kahit pagod na pagod. At alam ko yung ibang kapatiran dito galing pa ng retreat kagabi. Yung iba pupunta pa rin doon para tumulong. But we have this joy. Kasabi ni Peter, nagagalak na hindi maipaliwanag. Ako rin po, di ko full maipaliwanag ang kagalakan. Kaya kung nasa church kayo, malulubos ang inyong saya, ang inyong kagalakan. Pero pag wala kayo sa church, ano yung consequence? Bugnutin ka. Di ka makakapag-evangelize. Counting, Nuksa mo? Parang hindi ka Kristiyano. Yung mga tao sa paligid mo, hindi nila kala ko ba, sabi niya, born again yan. Bakit ganyan? Wala ka na kasing source ng joy na wala na. Kaya kung ako sa inyo, magpatuloy po kayo, mag-i-improve ang inyong buhay Kristiyano kung tuloy-tuloy lang na mag-a-abide sa church. Remember, joy. Keyword ngayong araw, joy. Jesus, others, and you, that's the church. Para sa akin, nasa church ang tunay na kaligayahan. Ngayon, kung wala ka sa church, mayroon kang tunay na kalungkutan. Malungkot. Ito si Sister Lungkot. Si Brother Lungkot. Kaya kung wala kayo sa church, yes po, sa aking vocabulary sa isip, kawawa naman si Brother Lungkot. Sister Lungkot. Kaya kung gusto nyong maging masaya, hindi yung pumalakpak. Hindi po, kung gusto mong sumaya, pumadyak ka, hindi ho. Simple yan. Kung gusto mong sumaya, mag-abide ka, mag-abide.
Yun ang akin, kasi nandito sa Biblia. Kaya mag-abide po kayo. Leaving the church, bagaman ligtas kayo, wala ng power ang inyong buhay Kristyano. Lastly, punta naman tayo sa John chapter 15, verse 6. John chapter 15, verse 6. Ito yung last na consequence kung hindi tayo mag-a-abide. Kung ang sino man ay hindi manatili sa akin, siya'y itatapong katulad ng sanga at matutuyo, at sila ay titipunin at ihagis sa apoy at masusunog. Huwag po kayong matatakot, ha? Hala, susunugin daw ako. Pag save ka na. Kapag yung sinabi ditong matutuyo, titipunin at ihagis sa apoy at masusunog, ito yung reward po ninyo. Ligtas ka na, kung hindi ka mag-a-abide sa church, lahat ng ginawa mo po, pagkatapos mong maligtas, kinakount yun ng Diyos para sa reward. Ngayon, kung hindi ka na nakagawa para sa Diyos, anumang gawin mo sa buhay mo, masusunog lahat yun. Pagharap mo sa Diyos, walang reward. Kung ako sa inyo, manatili kayo para maka-earn kayo ng reward. Gaya ng sinabi ko noon, beyond our imagination, yung mga bagay na inihanda sa atin ng Diyos sa ating reward. Mga bagay na hindi nyo narinig, na hindi nyo nakita, yun ang mga bagay na inihanda ng Diyos para sa inyong reward sa langit. Pero kung wala kayo sa church, sunog lahat ng reward. Ang Diyos, alam niyo po ang Diyos na ito, very awesome ang Diyos natin. Talagang na-appreciate ko po siya. Hindi lang siya Diyos na tagapagligtas, siya yung awesome God. Ano po yun? After ng salvation, gusto pa niyang bigyan tayo ng maraming reward. Yung puso ng tatay na gustong i-provide lahat para sa kanyang anak. Yun ang tatay natin. Pero pag wala kayo sa church, mawawala lahat ng inyong reward. Tingnan po natin unang Korinto para maintindihan nyo. Unang Korinto, lilinawin ko yung apoy dito, hindi po ito impyerno. Hindi nawawala ang kaligtasan. Pero yung susunugin dito, yung reward natin. Unang Korinto chapter 3, verse 13 to 15. Ito po yun, malinaw na nandito. Unang Korinto chapter 3, kapitulo 3, versikulo 13 hanggang 15. Babasahin ko po, 13. Ang gawa ng bawat isa ay mahahayag, sapagkat ang araw ang magbubunyag nito, sapagkat ito ay mahahayag sa pamamagitan ng apoy, at ang apoy ang susubok kung anong uri ng gawain ang ginawa ng bawat isa. Kung ang gawa ng sinumang tao na kanyang itinayo sa ibabaw ay manatili, siya ay tatanggap ng gantimpala. Kung ang gawa ng sinumang tao ay matupok, siya ay malulugi. Bagaman siya ay maliligtas, ngunit tanging sa pamamagitan ng apoy, pasang-awa. Wala siyang reward. Nasunog lahat. Ano po yun? If you do not abide in the church, tawag ko doon, nalugi ka. Kasabi niya dito, lugi. Bakit? Ang consequence ng hindi pag-a-abide sa church, mawawala lahat ng reward mo. Lugi ka nga talaga. Parang bangko na nabankrupt. Alam niyo po, ang church ay parang bangko. Doon natin naiipon lahat ng paglilingkod nyo, kahit yung nagbigay ng isang basong tubig sa akin, may reward po ito. Imagine kung wala ka sa church, sabi dito, maliligtas ka, ligtas ka na, ngunit tanging sa apoy lamang. Lahat ng iyong pinaghirapan, pagpapagod sa buhay, masusunog. Kasi nga kung wala ka naman sa church, wala nang kwenta lahat ng gagawin mo dyan sa labas. Kahit maging mayaman ka, maging successful ka at maging sikat ka, walang kwenta yun sa harapan ng Diyos. Masusunog yun. Kaya nga, lahat ng ginagawa natin sa church ay makabuluhan. Ang bawat patak ng luha, bawat pawis ay may gantimpala. Kaya kung mag-a-abide kayo sa church, magkakaroon kayo ng reward. Yes po, si Moses, bigyan ko po kayo ng halimbawa, si Moses, nagsakripisyo siya para sa bayan ng Diyos kasi nakatingin siya sa reward. Tignan po natin Hebrews 11. Hebrews chapter 11, verse 24 to 26. Hebrews chapter 11, verse 24 to 26. Hebrews chapter 11, verse 24 to 26. Ang Biblia, tinuturuan niya tayong wag lang maligtas. Pero gusto ng Biblia ng Diyos na pagkatapos mong maligtas ay makakuha ka pa ng reward. 24. Ito si Moises. Sa pananampalataya ng nasa hustong gulang na si Moises ay tumanggi siyang tawaging anak na babae ni Faraon, na pinili pa ang mapasama sa kaapihan ng bayan ng Diyos
kaysa magkaroon ng pansamantalang kasiyahan ng kasalanan. Kanyang itinuring na malaking kayamanan ang magdusa alang-alang kay Kristo kaysa mga kayamanan ng Ehipto sapagkat kanyang pinagtuunan ng pansin ang gantimpala. Ano ba ang feelings kapag may gantimpala kang nare-receive? Reward, masaya. Kaya nga, pag nag-abide tayo sa church, makakakuha tayo ng gantimpala. You know what? Ang Diyos, niready na niya yung gantimpala sa'yo. Ang tangi mo lang gawin, manatili sa church para maipon mo yon. Kaya nga, minsan, natitisod ang karamihan. Pastor, simula nung naligtas ako, bakit ang hirap? Simula nung maligtas ako, puro na lang hirap at pagdurusa. Simple lang po. Nung naligtas ka po, nilagay ka po ng Diyos sa church. At parang mayroong maliit siyang bato na binigay sa'yo. Hindi ito yung tinatapon para kay ni Dingha, then Darna, hindi yun. Parang ito may bato. Habang tumatagal kayo sa church, yung batong yan ay lumalaki. Kim bumibigat ng bumibigat. Kaya kayo nahihirapan. Pero ano bang batong ito? Ano itong batong ito? Pag umarap na tayo sa Diyos, papalitan niya ito ng gantimpala. Gawin nating ginto. Magrereklamo ka? O, ganito. Pag galigtas mo, nabigyan ka ng ganito kalaking ginto. Araw-araw, habang nasa church ka, lumalaki. So, bumibigat. Magrereklamo ka? Siguro kung gano'n yung mind mo, magiging masaya ka. Oh, lumaki na. Lumaki na yung ginto. Ganun po. Lahat ng service na ginagawa nyo ay parang bato sa una. Pagharap natin kay Kristo, papalitan niya ito ng gantimpala. Kaya ang Christian life parang mahirap. Kasi pinapasan mo yung reward, mas bumibigat. Habang nagmamature ka, mas bumibigat ito. Pero remember, para hindi kayo mapagod, hindi ito bato. Ito ay parang ginto na papalitan ng Diyos ng gantimpala pagharap natin sa Diyos. Kasi sabi niya, malapit na akong dumating at excited na akong ibigay sa inyo ang gantimpala. Tingnan natin Revelation 22 verse 12. Revelation 22 verse 12. Apocalypse 22 verse 12. Ito po yung puso ng Diyos. Malapit nang mag-rapture, excited na rin po siya. Basahin po natin sabay-sabay, Revelation 22 verse 12. 3, 2, 1. Ako'y malapit nang dumating at dala ko ang aking gantimpala upang gantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Yes po, napakagandang gantimpala. Ulitin ko, sabi ni Pablo, ang gantimpalang ito ay beyond our imagination. Ginamit ko pong example sa aking sermon last time, yung mouse na mayroon tayo ngayon dito po sa laptop, balikan natin 1950s. Alam ba nila yung mouse na yon? Unimaginable ang mouse na yun. Pag sinabi mo sa kanila, may mouse, ay tatakbo yan. Ano yung may mouse? Pero yung mouse ngayon dito, ginagawa na, di ba? Ngayong century natin, madaling maintindihan yung konsepto ng computer at mouse. Parang ganoon, pagdating sa langit, kakaiba. Mas maganda beyond our imagination. Kaya nga, excited ang Diyos na ibigay ang sorpresa niya sa atin. Iyon yung gantimpala. Kaya pag mag-a-abide kayo sa church, makakagain kayo ng maraming reward, pero kung wala kayo sa church, mawawala, masusunog lahat ng reward. Sayang. Ano po ang pakiramdam? Kaya sabi niya kanina, lugi. Ano po yung pakiramdam na may walang kang 20 million sa bag, bigla nawala? Siguro ganun, di ba? Sayang. Yung 20 million, iniwanan ko kasi hindi ko alam. May nagbigay sa'yo ng bag na may 20 million, hindi mo alam na 20 million, kaya iniwanan mo. Nag-CR ka, pagbalik mo, wala na. Then sinabi, asan yung 20 million? Wait, 20 million ba yun? Nasayangan ka, ganun. Ang reward natin, sobrang ganda. Inihanda na ng Diyos yun, kaya huwag kayong panghinaan ng loob or parang ayaw ko na mag-church, sobrang hirap. No. Pag mas mahirap, ibig sabihin, mas maraming reward. Kaya nga, fighting lang. Pag nagpapapicture tayo, fighting. Ibig sabihin, laban lang. Kasama natin ang Diyos. Kaya ngayong araw, sa simple sermon po natin, pinangaral ko po sa inyo yung consequences kung hindi kayo mananatili sa church. Number 1 consequence, hindi mo na matatanggap ang spiritual na pagkain, di ka nalalago, di ka lalakas.
Number 2, hindi mo mararanasan ang pagkilos ng Holy Spirit kung wala kayo sa church. Number 3, mawawala yung kagalakan o joy of salvation. And number 4, malulugi ka. Mawawala ang iyong walang hanggang gantimpala sa langit. Kaya sana po nakatulong ito, especially sa mga bago. Sa mga baguhang brothers and sisters, simple lang po, never ever leave the church. Magpatuloy lang po kayo. Ang church life, narito tayo pag Lord's Day, Sunday. Mayroon tayong Wednesday sermon. Mayroon tayong midweek mga fellowship. Cell group fellowship. Sama lang po. Magbigay kayo ng time hanggang sa tuloy-tuloy, mag-grow ang inyong pananampalataya at magamit kayo ng Diyos para maligtas ang mga mahal nyo sa buhay. Okay? Kaya, tandaan yung 4 na consequences na yon. Kaya, never kayong aalis sa church. Tuloy-tuloy lang po tayo, and I'm praying, ang prayer ko, pag nag-rapture, nasa church tayo. Okay? Sana, pag nag-rapture, wala siya sa church, nakakahiya. Kaya yun po yung aking nilulook forward, na kapag nag-rapture, parang ganito, nandito tayo sa church, maaring nakikinig ng sermon, or nasa retreat tayo, alam mo ba yung nag-rapture, ibuhat mo yung yung galon dun sa retreat center, di mas maganda. Kaysa nag-rapture, wala ka sa church, meron kang hawak-hawak sa kamay. Pagharap mo, bakit ka nakaganyan? Sabi na, ay, Panginoon, nakakahiya. Nakakahiya. Kaya nga, sana nasa church tayo. Yun po yung prayer ko, na hanggang sa mag-rapture, kasama po namin kayo, mga brothers and sisters. Sa mga baguhan, i-welcome ko po uli kayo. Welcome sa Manila Central Church. God loves you, we love you, and we will help you grow in your faith. Huwag po kayong mahihiya sa amin. Kapatid na po namin kayo sa pananampalataya, you are beloved, sabi nga ng Diyos. Mahal na mahal po kayo ng Diyos, kaya abide in the church, abide in the Lord. Tayo pong lahat ay umupo at manalangin. Let's pray. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa salitang ibinigay niyo po muli sa amin. Panginoon, kayo po ang nakakaalam ng lahat, kaya pinagkakatiwala ko po ang lahat sa buhay Kristyano ng mga kapatiran. Gaya ng napag-alaman po namin at natutunan, kailangan lamang naming mag-abide, manatili sa Panginoon, manatili sa church, upang matanggap po namin lahat ng pagtutustos ng Diyos para sa isang mas maayos na buhay Kristyano. Dalangin dahil namin patuloy, Panginoon, ang Summer Retreat Batch 3, magtatapos na rin po. Sa pag-uwi ng mga kapatiran, gabayan niyo po silang lahat. At salamat sa maraming kaluluwa na naidagdag uli sa iglesia. Patuloy ko pong dinadalangin, gaya ng sermon, na yung mga bagong ligtas na Kristyano, mga brothers and sisters, ay makapag-abide lamang po sa inyong napakagandang church. We also would like to pray para po sa aming paparating na Grand Bible Seminar this coming May 11. Simula May 11, Panginoon, ipapangaral ulit dito sa Manila Central Church ang dakilang biyaya ng kaligtasan at umaasa kami na by this time, maliligtas na ang mga mahal sa buhay ng mga kapatiran. Patuloy ko pong inilalagay sa inyong makapangyarihang kamay ang paghipo sa kanilang puso upang paunlakan nila ang aming paanyaya at matanggap po nila ang kaligtasan. Sa mga sandaling ito, hayaan niyo po, Panginoon, na ibalik po namin ang lubos na pasasalamat at pagpupuri sa inyong dakilang pangalan dahil po sa lahat ng ginagawa niyong kabutihan sa aming buhay Kristyano. Muli, Panginoon, maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.